Hello guys, how are you? Kumusta po ang bawat isa? Update po muna tayo. Medyo matagal-tagal na tayo po ay nagkaroon ng chika. Busy yung mga buhay-buhay this past holidays. So, ngayon ay sabi ko, habang maghihiwa ako ng mga gulay, magluluto ako ng gulay for my lunch, sabi ko, kwento-kwentuhan muna tayo, di ba? So, habang nagagayat po ako ng gulay para sa pinakbet. Magluluto ako ng pinakbet. So, dito po yung kalabasa. Ito yung talong na binili ng amo ko. Isang ampalaya lang kasi ayoko na masyadong mapait. Tsaka ng okra. So, ayun. Sigisa lang po natin. Tapos, meron ako dong meron pa akong alamang. So, alamang yung ilalagay natin. So, sabi ko, habang magagayat ako ng gulay, nakichika muna ako. Parang lang. Kumbaga, as an OFW, bilang isang nanay, gusto ko lang i-share yung talagang in real life ay nangyayari po ito talaga. So, real talk po tayo ngayon, guys. Yung kumbaga tawag dito, yung masama at hindi magandang mga sitwasyon na mga OFW pag nakauwi na sa Pinas. So, yun po talagang palagi kong sinasabi sa kung sino man yung mga kakilala ko, kung sino man yung mga kakasalamuha ko, di ba? Na kumbaga na-encourage ko talaga na magsumikap para sa sarili muna. Hindi yun selfish, guys. Kailangan mag-ipon tayo para sa ating sarili. I mean, magbayad tayo ng ating mga sa ating mga life insurance, sa ating mga SSS or pag-ibig or ano man dyan. Kasi sabi ko nga, wag nating gawing retirement fund yung mga anak natin kasi hindi natin alam yung magiging buhay natin, hindi rin natin alam yung magiging buhay ng ating mga anak. So sabi ko while we are able to earn, hindi lang puro gastos, hindi lang puro trabaho, kailangan unahin din natin yung sarili natin kasi sabi ko nga, what if something happen sa atin? Hindi natin alam, di ba? What if yung hindi naman natin hinihingi pero ano mangyayari sa'yo kung lahat ng meron ka ay ibibigay mo or ipapadala mo? Alam ko, palagi nating sinasabi, kunti lang kasi yung sahod ko, maliit lang po kasi yung sahod ko, pero hindi po. Depende po talaga yun kung papaano natin ginagamit, kung saan pumupunta yung ating mga pera. Kasi marami naman pong malalaki yung sahod, pero in fairness, hindi rin naman po nakakapag-ipon, diba? Nasa din yun, nasa lifestyle mo din yun. So, kailangan lang talaga maging wais tayo sa ating mga finances at sa kung saan natin ginagasta yung ating mga kinikita. Kasi tayo din po yung magiging kawawa pagdating ng araw. Wala pong masama na mag-enjoy or yung bumili ng para sa ating mga sarili. Tikman din natin yung ating mga pinagpaguran. Pero isipin lang po natin na dapat yung kaya ng budget natin at meron na tayong na-save para sa ating mga sarili for our retirement fund. Kasi hindi natin alam ang buhay, hindi natin alam yung mga trabaho natin, at higit sa lahat talaga ay dapat inaalagaan natin yung ating mga sarili. Alam ko lahat tayo may kanya-kanya tayong problema. Alam ko kanya-kanya tayo may kanya-kanya mga dinadalang mga trial sa buhay, hindi lang natin alam, pero kailangan nating harapin yon with, alam mo yung buong paniniwala na bawat problema may solusyon. Kung hindi mo kayang solusyonan, then that means it's not a problem. Bigay natin sa Lord, 'di ba? Kasi naniniwala naman po ako na lahat ng problema na meron tayo ay may mga solusyon, 'di ba? And kumbaga hindi naman yun hahayaan ng Lord kung hindi natin kayang solusyonan, di ba? Pag hindi na natin kaya, hayaan na lang natin na ang Lord ang sumagot nun, ang gumawa ng kaparaanan. So, ayun, talagang sabi ko nga, hindi naman natin kailangan yung
magagagarang damit o magagarbong mga kung ano-ano man dyan. Kung talagang iisipin natin is yung future natin. Hindi naman masama, no? I-enjoy natin kung ano yung present time natin, pero mas maganda pa rin na pinaghahandaan din natin yung future natin, di ba? So, hindi pa ko kontra sa mga mahilig sa mga branded. It's fine. As long na kaya po ng ating mga budget. Pero wag naman po dumating sa point na alam mo yung mangungutang na tayo para lang may ano tayo sa ating mga sa ating mga luho na kumbaga. Pero I'm sorry to say, pero darating yung araw na wag naman dumating yung point na alam mo yung magsisisi tayo dahil sa mga anyways, lahat naman tayo ay dumadaan sa mga ganong bagay, 'di ba? Hindi naman natin malalaman hangga't hindi natin nararanasan. So, yun lang. Pero I encourage talaga everyone na magtabi tayo para sa ating mga sarili. Hindi man po tayo makaipon as of now financially, pero unahin po natin yung alam mo yung pag-uwi natin ay kahit papaano pagtanda natin meron tayong alam mong matatanggap na hindi tayo aasa sa ating mga anak kasi it's reality. Hindi lahat ng anak natin ay ibibigay lahat ng pangangailangan natin pag tayo matanda na. Let's say, magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya, magkakaroon sila ng sarili nilang mga buhay. Mahihiya naman po tayo na humingi, di ba? So, sabi ko nga, alam ko na hindi madali. Sabi ko nga sa mga anak ko talaga, as much as possible, ayokong umuwi na wala akong gagawin. Na alam mo yung wala lang. Kailangan meron talaga akong kikitain na pag ako'y may kailangan, may pera ako. Yung ganong mga tipo. Para at least kung ano yung kailangan ko, may magagamit ako. Hindi ko na kailangan humingi sa kanila. Well, that's life. Pero talagang ang hirap ng buhay kapag wala tayong ipon. Walang masama na enjoy tayo ng buhay natin sa ngayon. Pero masakit talaga isipin, guys. Ang katotohanan na pag-uwi natin sa Pinas, ang lahat ay mahal na. Tsaka lalo na kapag nasa city kayo, yung mga nasa syudad, naninirahan. Kaya sabi ko talaga gusto ko ng buhay probinsya. Gusto kong mag-garden, gusto kong mag-alaga ng mga hayop, o diba, ganun mga tipo, para at least sabi ko, yung na tatanda ka na, kakain ka ng mga sarili mong tanim na gulay, alaga mong mga manok, charis, diba? Pero at least, alam mo yung meron ka ng pinagkakaabalahan, yung ganung tipo. Tapos tanim-tanim ka ng mga sarili mong gulay, o at least, alam mo, diba? At yung na lang, pangsahog na lang yung bibilhin mo. Hindi mo na kailangang bumili ng mga gulay-gulay kasi meron na. Para-paraan lang yan kung paano magtanim ng gulay, guys. Diba? Kung paano magkaroon ng tawag dito, ng gulay. Hindi mo naman kailangan ng malapad na lupain. Yung iba nga, diba, yung mga nasa syudad, talagang ideya lang talaga. Nagtatanim sila, yung sa mga paso. At least kahit pa paano nakakatanim sila ng gulay. So ayun, nasa okran tayo naman para sa ating pinakbe. So yun lang talaga yung parang masakit na nakatotohanan na nakikita ko sa mga kapwa natin OFW na uuwi na walang ganun. Tapos sabihin, syempre, lalo na nasanay na tayo sa buhay dito na libre lahat sa mga amo natin. Praise God. 'Di ba? Pero pagdating sa probinsya, guys, lahat talaga ay kailangang galing sa bulsa natin. Hindi tayo pwedeng dumepende sa mga anak natin, sa mga kapatid natin kasi nakakahiya naman, 'di ba? Hindi naman lahat ng kapangangailangan natin everyday ay pwedeng libre na lang. Naku po, wala na pong libre sa panahon ngayon. Kaya, ay, gulang na itong okra. Gulang na siya, guys. Pag ang amo ko talaga ang bumili,
ng hakot lang, hindi siya marunong pumili. So, ayun. So, talagang lang, I encourage everyone na hindi po masama na unahin natin yung ating sarili, pero in a good way. Na alam mo yung para talaga sa'yo pagtanda mo. Hindi ko po in-encourage yung bawat isa na sige, enjoy lang, sige, hindi po. From time to time, okay lang. Pero sa mga kaya naman, yung mga kayang gumasta para sa pangangailangan nila, para sa mga gusto nila, okay lang po yun. I-enjoy nyo po yung mga sarili nyo. Pero, as much as possible, we have to set aside para po sa ating mga sarili. Kasi, we don't know nga. 'Di ba? Or yung iba, investment nila is gold, lupa. Well, that's fine. As long na, 'di ba, convertible into cash din naman yung mga yun. Para pagdating ng araw ay, alam mo yung, may mahuhugot, 'di ba? Pag nangailangan ka na. So, ayun. Malapit nang matapos yung aking gulay. Para magkaroon tayo ng masarap na lunch for today. Diba? Masarap din yung ating usapan. Pero diba, nakakalungkot lang kasi minsan na ayaw ko talaga yung lalo na yung sumbat pagdating ng araw. Hindi natin sila pwedeng sumbatan na dati ganito, wala na tayong magagawa kasi tapos na. Wala na yun. Kasi diba minsan yung sinasabi nila na dati tinulungan kita, ganito po yan. Wala pong ganun. Sa panahon ngayon, hindi na po yung tumatalab. Talagang na lang. Pero, alam mo kasi, naniniwala din ako na kapag ka mabuti ka talaga sa kapwa mo, sa pamilya mo, or alam mo lang, yung naturally na mabuti ka, talagang binabalik yun sa'yo. Diba? Sabi ko nga, do good and good things will happen to you in return. Kasi, hindi mo pwedeng i-expect yun kung sino yung tinulungan mo ngayon na, let's say, tinulungan kita, ganyan. Sa kanya mo rin i-expect yung tulong na hindi po. It's either sa ibang tao mo mararanasan yun, minsan na sa complete stranger pa diba? Pero wala pong masamang tumulong as long na we have enough na tumulong tayo. Kasi minsan mahirap na sa sobrang tulong natin, kailangan din pala ng tulong ng mga sarili natin. So, tsaka number 1 talaga is yung ating kalusugan. I know I am not perfect, pero as much as possible, nagkakaedad tayo. Alam mo yung ina-encourage ko talaga na maging healthy tayo. Sabi ko nga, ayokong uminom ng gamot as much as possible. Tama na sa akin yung makainom ng sapat na tubig plus kape. Pero uminom pa naman ko ng sapat na tubig. Yung may sapat na tulog, makapagpaaraw, ma-enjoy mo yung fresh air, diba? Makapagpapawis, at alam mo yung chill lang kahit may mga problema, just smile. Kasi ang problema ay natural lang yun. Hindi talaga mawawala yung problema sa ating mga buhay. Pero, ganun pa man, it's part of life. Wala pong perfect na buhay. At lahat po ay mga solusyon. Kaya okay lang na na mag-worry sometimes, okay lang na may problema minsan, pero isipin natin na lahat po na may solusyon. Enjoy lang natin yung buhay natin. Hindi ko sinasabi na i-enjoy na todo bigay, pero there are so many ways na i-enjoy natin yung ating sarili. Sometimes being alone, 'di ba? May enjoy mo yung ikaw lang na it's your time to self evaluation. 'Di ba? Wow, self evaluation. Na-evaluate mo yung sarili mo, yung mga nangyayari sa buhay mo, and then alam mo yung doon mo na may pwede ka pang i-improve para sa sarili mo. May pwede ka pang baguhin, may pwedeng i-improve, 'di ba? Kung ano yung naging mga weakness natin, naging mga failures natin. So, ganun talaga. Tsaka always choose to love and to forgive. Kasi mas magaan ang buhay kung wala tayong kaaway. Charot. Mas magaan talagang mamuhay na wala tayong kaaway, guys. Tayo
tayong magtanim ng sama ng loob. Kung meron man tayong itatanim, yun ay yung mga ano na, mabubuti. Diba? Be a gardener of dude, something. Gardener. Gano'n, nagtatanim ng sama ng loob, ano? Wag tayong magtanim ng sama ng loob. Nako, may stress lang po tayo. At yun po yung cause almost ng lahat ng sakit kapag tayo ay stress. Yun po yung umpisa talaga ng lahat ng mga sakit natin. Kaya just smile and relax. Take take one step at a time, 'di ba? Hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng bagay sa pang-isahang aksyonan lang, sa pang-isahang kembot lang, 'di ba? So, ayun. Basta ingatan po natin yung ating mga sarili, and then we have to isipin din po natin yung ating mga personal na yung kabubuti natin in the future. We are working hindi lamang po sa ating mga anak, sa ating pamilya, pero una is para sa ating mga sarili. Kasi paano sila kung tayo na yung kung tayo na yung ma-failed, diba? Dapat tayo yung maging foundation. So, ayun. Salamat, maraming salamat, and I hope na marami po yung ma-encourage at makarelate din sa kwento ko, pero totoo talaga yun. Ako din, sinasabi ko rin yung sa sarili ko. Pikit mata pag merong gusto na wala naman sa plano at wala sa budget. Pikit mata, di ba? In perfect time ay lahat ng yan pwedeng mapag-ipunan, pero kung meron talagang priority as of this time, yun talaga yung muna. So, ayun, maraming salamat, and yun lamang po yung ating pwedeng ma-chika for today, and more chikas in the few days coming pag hindi na po tayo masyadong busy. Pwede natin sa ating mga schedules. So, ayun, may okra na po tayo at may kalabasa, at andito na rin po yung tag dito, ampalaya, tsaka yung talong na lang. So, may pinakbit na tayo for lunch. Thank you so much, guys. I hope na na-encourage po kayo sa aking kwento, and maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Ay, sabi ko nga, marami pa tayong kwento ang mangyayari. So, thank you, guys. God bless everyone, and hope to see you soon again on my next videos. Thank you!